Gusto mo bang matutunan kung paano mag-arrange ng furniture? Kahit dyan sa bahay mo, na para bang isang hotel ang dating. Bahay ko, magiging parang hotel ang dating? That's correct, bahay mo pwedeng maging hotel ang dating. Parang ganito. Well, you gotta watch this video till the end. Till the end, Seriously, you gotta watch this video till the end dahil meron tayong mga combinations na ginawa after natin mapag-aralan yung individual rooms. Ang kailangan natin sa pag-arrange ay simple lang. Balance in design ang kailangan natin. Ang mata ng tao ay naturally naghahanap talaga yan ng sense of order and stability sa paligid niya. Yan din ang psychological reasons kung bakit attracted tayo sa mga symmetrical objects, lalong-lalo na sa perfectly symmetrical face. Okay, so bago tayo dumiretso sa pag-arrange ng furniture, alamin muna natin ano ba yung balance sa principles of design. Dahil ito rin ang i-apply nating design principle to make sure na yung arrangement mo, whatever you do, however you do it, will always look great and fantastic, just like in a hotel. Symmetrical balance. Ang symmetrical balance, in my own explanation, this is perfectly balanced. Pag hinati mo ang isang object sa gitna, dapat parehas ang itsura ng left side at right side. Pero hindi lang basta parehas, dapat mirror image. Asymmetrical balance. Ang asymmetrical balance naman, pag hinati mo sa gitna ang isang object, ay hindi parehas ang itsura, pero parehas naman ng visual weight, gaya ng pinapakita ko sa drawing. Radial balance. Radial balance naman ay circular in form at ang weight niya ay nagre-radiate sa gitna sa isang center point. Okay, so ngayon mag-a-arrange na tayo ng furniture. Itong floor plan na una natin gagawin is a living room symmetrical. Makikita nyo, symmetrical talaga siya. Dahil merong opening dito, balance siya, meron bintana dito, may bintana dun, ito yung center line, so symmetrical talaga siya, perfect. So paano natin na-arrange ng furniture yan? Let's say dito maglalagay ako ng sofa, 3-seater, di ba? Tapos dito sa magkabilang side lalagyan ko ng 1-seater armchair. Tapos yung lalagyan natin ng center table sa gitna. Siyempre, center table. Tapos, let's say ang living room na to, mahilig sila manood ng TV. So, maglalagay tayo ng wall unit dito na mayroong entertainment center nila. May TV dyan. Mahilig sila kasi manood ng TV. So, dito naman sa corners na to, ano magandang gawin? So, lagyan natin ng planters. Kaya meron tayong base dyan na may plants para makadagdag sa ng living room. May plants. Maganda yung sa mata. So, ayan, symmetrical na yan. So, ano pang kulang dito? Kung titingnan mo, pag hinati mo to sa gitna, symmetrical talaga siya, balance dito. Yung nga lang, pag hinati mo naman dito, ganun, pa horizontal na hati, mabigat dito sa upper part na to. Lahat ng furniture na ipon dito wala. Masyadong maluwag. So, at malaki pa naman yung living room. Meron ka pang pwedeng idagdag na furniture. So, since living room to, ang magandang idagdag na furniture talaga is yung mga upuan. Siyempre, mas maraming mauupuan, mas maganda. So, let's say dito, ladagdagan ko ng furniture dito. Hindi naman kailangan, na
kasing dami ng volume dito. Pero at least dagdagan pa natin para naman mas hindi siya kabang na masyado mabigat dito sa side na to. Tapos pagdating dito, empty na siya. Wala na masyadong laman. So lalagyan ko ng bench dito. So yan, may bench na. Marami pang space eh. So dito sa side na to, lalagyan ko uli ng upuan. No? Pwede man tayo maglagay ng upuan dito, why not? Di ba? Nakaganyan dyan. Para pagka wala nanonood ng TV, magagamit pa rin yan as seating, conversation, lunch. Tapos dito naman sa side na to, ano bang pwede natin gawin dyan? Pwede ba tayo maglagay ng another seating, like ganito? So masikip na, di ba? Yung center, mayroong round table na may dalawang armchair on both sides siya. Madalas mo makita sa hotel. So masikip na siguro yan. So wag na nating i-push to. Pwede pa tayo magdagdag ng, let's say dito mayroong console, di ba? May console. May console and mirror. Pwede rin naman, di ba? Balanse pa rin naman yan. Maganda pa rin yan tingnan. Although, malaki yung furniture. Malaki ito. Hindi na, parang hindi nakasya dun sa wall. So, lagyan natin yung mas maliit lang. Mas maliit lang na console. Ito, ganito. Ayan, di ba? Symmetrical, balance. You can't go wrong pag sa mga ganitong design. So, pag symmetrical ang arrangement mo ng furniture, ang image na provide nito, the visual image na makikita mo sa ganitong setup is formal. As in formal talaga kasi balance siya. So, ang tawag dito is formal arrangement. Bagay ito sa mga formal lounge or formal settings, formal setup. Or let's say, yung mga furniture is parang classic, let's say Louis XIV, Louis XV, o kaya Victorian. Or sa atin, sa Pilipinas, yung mga old furnitures, Spanish era. Okay, so meron pa tayong pwedeng gawin dito sa ganitong arrangement. Ngayon, ito symmetrical. Gusto natin dagdagan pa ng upuan, pero gamitin naman natin, asymmetrical naman ang gagawin natin. Let's say, for example, ilalagay ko tong upuan dito. Tapos lalagyan ko ng love seat dito naman sa right side. So balance pa rin naman ang itsura niyan. Asymmetrical na ang tawag diyan dahil nagkaroon na ng difference dito sa left at saka sa right. Pero pag titingnan mo siya visually, balance pa rin siya. So anong tinanggal ko to? Let's say itong arrangement naman na gagawin natin, hindi sila mahilig manood ng TV. Let's say ganun. So, hindi natin kailangan itong TV na to dito. Diba? A console with mirror and Tapos, lagyan natin ng tanggalin na natin to dahil meron na tayo dyan sa gitna. So, let's say, maglalagay ako dito ng hindi kasya, mabablock yung So, wag ito. Lagyan natin ng let's say balik natin to. Doon lang to. Nandito pa rin to. Ayan, di ba? I-spread natin ng konti ito. So, ayan. Asymmetrical naman ang tawag dito. Asymmetrical arrangement of furniture sa symmetrical room. Pwede rin tayo magdagdag uli ng plants dito. Let's say, dun sa four corners ng meron kang plants. Wala namang problema, di ba? Not a problem. Pwede ka rin maglagay ng pwede ka rin mag-introduce ng console sa even dito sa tapat ng window. Yung nga lang, kailangan mo lang i-arrange ng mabuti yung design ng window o lang kung mayroon kang curtain i-complement mo. Otherwise, okay lang, pwede mo siyang tanggalin. Pero just to give you an example kung paano natin na-achieve yung balance. So, from this arrangement, pwede pa rin tayong gumawa ng another rearrangement. Pwede natin tanggalin tong 3-seater sofa.
Dahil hindi naman sila mahilig manood ng TV, hindi nila priority ang nakaharap o naka-center yung buhay nila sa wall unit na may TV. Hindi kailangan nun. So, ayan. Pwede rin naman ganyan ang arrangement. Mayroon center table dito. Ito, pwede nating ilipat yung bench dito sa... O, dito na lang para malapit din sa... Pwede pa tayo magdagdag ng isang armchair dito. Sa gitna ng dalawang let's say tatlong... Since wala na akong armchair, ito, pwede naman. Diba? Asymmetrical pero balance pa rin kung titingnan mo. Dito pwede kang maglagay ng something na box or anything na pwede nilang maging some kind of a low table of storage. So, itong living room na to, yung potential wall unit niya na pwede mong paglagyan ng let's say entertainment or TV is wala sa gitna. Yung example kanina nasa gitna kaya madali ka makapag-arrange. Perfect siya. Ito wala sa gitna, nandito sa a little bit on the right side. Ngayon kasi ang symmetrical, meron din siyang paano ba natin sasabihin? Hindi naman siya disadvantage pero meron din siyang pwede rin siya maging boring. That's what I'm trying to say. Pwede rin maging boring ang symmetrical kahit sobrang perfect niya. Pwede rin siya maging boring kung hindi naman talaga formal o hindi naman talaga let's say traditional yung living room na dinidesign mo. Medyo modern siya. Pagka sobrang symmetrical, minsan parang boring din. So, mag-explore din tayo ng ibang arrangement. Kaya gagamitin natin dito as an example is yung asymmetrical. Okay, sige, simulan natin. Gawin muna natin ulit yung basic arrangement na kasi ito naman very obvious na rin. So, let's say mahilig din silang manood ng TV kaya may wall unit tayo dito. Mahilig manood ng TV. May wall unit tayo dyan. Tapos maglalagay tayo ng center table ulit. Yan, center table. So, yung typical arrangement natin na lagi natin ginagawa is applicable naman yan, walang problema. Armchair sa left, armchair sa right. It can't go wrong. So, lagay din ako let's say maglagay din ako ng planters dito. Tapos, gamitin ko ulit. Sige, ulitin natin. Lagyan lang ulit tayo ng bench dito. Pwede rin naman, sige, ibahin natin. Pwede rin naman another chair. Let's say, mas gusto nyo yung lunch type. Pwede kang maglagay ng some kind of an armchair dito. At pwede ko ilapit yung bench dito, malapit sa TV. Depende kung ano man yung arrangement niyan. Yan, di ba? Pag tinignan mo na ganyan yan, maganda naman, tama naman. May nanonood dito, meron TV dito, everything is balanced naman. Yun nga lang, pag tinignan mo yung buong room in general, empty ka dito. So, anong gagawin mo ngayon dito? Magagewang-gewang pa rin, mabigat dito sa right, tapos dito sa left. So, ang gagawin natin yan, dagdagan lang din natin ng mga furnitures. Since living room ito, pinakamaganda idagdag talaga dyan is mga upuan, parang lounge. So, naglagay ako ngayon ng round table with 2 armchair on the sides na pwedeng gawing reading area. Diba? Nababasa ka ng pocketbook or nababasa ka ng cellphone. Nanonood ka ng YouTube sa cellphone. Upo ka dyan. So, ayan. Tingnan nyo ngayon yung arrangement. Medyo nagkakaroon na ng balance. Kahit na nandito yung focal point natin at may extra tayo dito, nilagyan natin ng furniture, somehow na-distribute na yung arrangement ng furniture na hindi na siya gegewang-gewang sa loob ng kwarto. Pero dagdagan pa natin ng konti dito. Lagay ako ng plants dito sa dalawang side na to. So ayan, asymmetrical siya. Meron din part na symmetrical dito, pero in general, pag tinignan mo yung buong living room, asymmetrical siya, pero balance pa rin. Okay, so meron pa tayong isang example, another example ng living room. Asymmetrical uli ang gagawin natin dito. Meron tayong isang wall opening na access dito. Dito lang ang pinaka-access ng living room. The rest, 4 corners, window. Nandito yung window, wala sa gitna. So, sa ganitong setup, paano gagawin natin dito? Andito yung window.
So, saan ang gitna niyan? Dito ba tayo gigitna? So, ang gagawin ko dito, gagawin ko pa ring center line ito. Kasi nandito yung window, maganda nakatapat yung window, yung curtain. Kasi may magandang curtain ka dyan, nakatapat yun sa pinaka-wall unit mo. So, let's say, dito yung wall unit, tatapat ko yan. Oh. Dito sa opposite side. Ito pa rin ang gagawin kong focal point. So, let's say, dito ako maglalagay ng... Pero in this case, ang gagawin natin is L-shape naman tayo. Para may iba naman. L-shape. L-shape. Sofa. So, maglalagay ako ngayon dito sa dalawa ng armchair. Diba? Kung wala itong armchair, parang kabang, di ba? Mabigat dito, tapos walang furniture dito. So, lalagyan natin yung dalawang bulky armchair na yan para nako-compensate niya yung bigat dito sa right, nako-compensate na nasa left. So, balance pa rin siya. Ito yung pinaka-center line. Center line from window sa wall unit. Diyan tayo kukuha ng balancing. So, lagyan na natin tong center table. Okay naman. Lagay ulit tayo ng bench para di ba? Mukhang along dito sa line na to nakabalance pa rin. Lagay ulit tayo ng planting dyan. Planting base. Dito sa corner na to magandang gawin. So lagay naman natin yung relax na armchair with ottoman. So, para pwedeng gawing reading corner ng isang mahilig magbasa. Ayan. Diba? So, okay. Balance dito. From this center line, balance tayo dito. Left and right. So, meron pa tayong kabang na area. So, lalagyan uli natin ng mga upuan yan. Pwede mong gawin. Marami ko option. Let's say, gusto mo hotel style. Meron kang round table and 2 armchair. Diba? Tapos dun sa corner, lalagyan mo rin ng plants para naman magkaroon ng bigat kasi masyadong kabang eh. O yan, kahit pa paano, balance na rin siya. Di ba? Kung ano yung nakikita mo dito, distributed naman siya sa buong kwarto, pero ito yung pinaka-center line mo kasi ito yung wall unit ng TV. Ito yung parang pinaka-centerpiece or accent corner. Accent area. Hindi corner. Di ba? So, pwede rin natin tanggalin to. Gamitin naman natin hotel style uli. Meron tayong round table, 2 armchair para sa lounge. Tapos dito uli sa part na to. Balance pa rin naman siya. So punta naman tayo ngayon sa dining room. Symmetrical example uli ang gawin natin. Pag symmetrical kasi napakadali talaga. Kagaya nito, symmetrical room. Meron tayong dalawang wall opening dito, another wall dito. So ang daling gumawa ng center line para gawin mong reference kung saan mo titimbangin yung mga furnitures na ilalagay mo. Kung paano mo siya i-distribute, madali lang gawin. So like ito, for example, lalagay ko na sa gitna agad yung dining table. Yan. Gitna na agad yan dito. Gitna rin dun sa kabilang side. Horizontal and vertical. Tapos lalagyan ko ngayon ng another seating furniture dito. Di ba? Gitna pa rin. Dito, pwede ako maglagay ng console or cabinet or parang pwede na lang gawing counter, pantry. Let's say, lalagay ako dito. So, nakatapat. Ito, center line. Yan. So, balance pa rin naman. Di ba? Same weight dito sa left and sa right. Dito, pwedeng maglagay ako ng let's say, console and mirror. Pwede naman eh. Or parang chest na lang. Ay, hindi chest. Parang drawers din na pwedeng gawing storage dahil nasa dining area tayo. Tapos dito naman, parang meron pang space dito. So, lagyan na lang natin ng mga object of art. Maybe floor lamp or another planters.
may floor lamps ka, dito rin, pwede rin. So, ayan. Kapag-arrange ka na ng dining area na para bagang sa isang hotel dahil maganda ang arrangement, balanse. Let's say yung dining room, gusto mo dalawa yung table, dalawa yung dining table. Yung isa gagamitin mo sa mga, let's say, breakfast lang or kape-kape, snack. Yung isa naman gusto mo formal. Pero pagkakasyahin mo siya sa loob ng isang dining room. So, in this case, ang gagawin natin, ang gagawin kong center point ngayon center line ng pagbabalansehan ko is itong point na to at saka ito. Hindi na tayo kukuha sa buong room. Ma-explain ko mamaya kung bakit. Kasi ito gagamitin natin space para dun sa isang table. Let's say gusto nung may-ari magkaroon ng another table, dalawa. Dito sila formal, dito para breakfast or snack or coffee table. So ito na ngayon ang gagawin natin gitna. Hindi na yung gitna dito sa window. So iiwanan natin ngayon yung window na yan. Dito kaya yung console ko dito na kayo lalagay. Nakagitna siya sa center ng table papunta dito, hindi sa gitna nitong wall na to, hindi na dito. So yan ang gagawin nating diskarte dyan. Tapos pwede tayo maglagay natin yung plants dito sa may coffee round table na tapos pwede ako maglagay ng, let's say, chair dito para meron pa rin silang upuan dahil may mga space pa eh. So para mabalanse yung corners ng plants, inilagay ko chair. Para ngayon mabalanse yung wall na to sa gitna, ito yung pinaka center line natin. Dito tayo kumukuha ng focal point kasi ito yung pinaka main dining table. Ito naman yung parang asymmetrical balance lang na magkaroon tayo ng yung heaviness dito sa left makompensate dito sa right. Pero paano naman yung window? Yung window hindi na nakatapat dun sa dining, which is maganda sana, 'di ba? Nakatapat siya ganyan para balanse. May window, may tapos nakatapat. So ang diskarte naman diyan, wala naman ang kinalaman sa furniture. Ang subject naman natin is arrangement of furniture. Pero just to give you a tip, kung ito urong natin. Kung ito may window, may curtain dyan, so approximately lumagpas siya doon sa table ng mga one chair. From dyan sa corner na yan hanggang dito sa na to. So may gap siya. So gayahin lang mo lang i-mirror mo lang yung line na yan dito. So approximately dito yan. Para maging balance. So maglagay ka ng dito sa tabi ng sa tabi ng window, maglagay ka rito ng, let's say, painting or work of art para yung visual effect ng curtain na naandito sa gitna na to makompensate, lumapad pa dahil maglalagay ka ng mga paintings o kaya mirror or any wall decoration para lumapad pa yung dito. So mapupunta rin siya sa center. But anyways, that is interior design. So hindi na natin i-elaborate. Basta na-get nyo lang yung point kasi ang subject naman natin dito is arrangement of furniture. Ang bedroom talaga, ang pinaka centerpiece, center furniture, piece of attraction dyan is walang iba kundi yung, of course, yung bed. So ilalagay natin ngayon yung bed. Ganyan. Meron na ako ditong night table sa left and right. So ilalagay ko yung bed approximately dito sa this side of the wall, sa north side. Tapos ito gagawin kong wall unit. So ang magiging center line ko ngayon, center line ng design nung accent na magiging reference natin para i-balance yung mga distribution ng furniture is dito sa center ng bed pababang ganyan. Yan ang center line natin. So dito ko na ilalagay yung wall unit. Let's say meron kang TV dyan or let's say meron kang TV dyan sa nakatapat mismo dyan sa, so maluwag pa, mukhang malaki-laki naman ng konti yung bedroom. So pwede pa tayo magdagdag ng furniture, of course. So ano idadagdag natin ngayon dyan sa
Dito sa side na to, since dito yung closet, pwede tayong dito siguro malapit dito sa bintana, maglagay ka ng seating ano dito, kaya dito naman maglagay ka ng seating din. So lalagyan natin ng seating din, yung parang some kind of a day bed. Ito parang day bed sofa, at the same time pwede ring day bed. Dito pwede ka maglagay ng writing desk. Ayan, na-balance niya ngayon yung space na to na wala masyadong laman. Ngayon may laman na siya. Dito wala ka na masyado ilalagay dahil kailangan mo tong space na to para makuha yung damit sa closet. So meron kang space dito, meron ka rin space dito. So ang pwede natin gawin, pwede tayo maglagay ng another furniture dito, maybe a bench, long bench, pwede yan. Yan. Dito pwede ka rin siguro diskarte ng furniture dito, parang ano lang, relaxation habang nag-aantay sa toilet. Yung heaviness on this side, left side, which is meron kang daybed sofa, nababalance niya ngayon dito sa right side dahil meron ka rin naman itinapat na furniture. Although hindi siya kaparehas nito, asymmetrical na siya, may balance pa rin siya, may sense of balance pa rin dun sa arrangement. Another arrangement, let's say ito pa rin yung bed mo, urong lang ng konti. Let's say dito mo naman gusto ilagay yung desk sa side na to, pwede rin naman. Ayan. Tapos dito sa ano na to, pwede ka naman maglagay ng dalawang chair uli na nakaganon. Pwede rin naman, di ba? At pwede mo pa rin i-maintain yung bench dito. So mayroon ka dito, ito balance naman tong ano ngayon dito, wala ka, medyo kabang dito. Wala na akong ibang masyado maisip dyan kasi nga kailangan mo space na to para sa closet sa ano. So ibabalik ko lang yung ating relaxation o reading chair, pwede naman. Tapos dito sa corner na to, pwedeng isarado mo na siya ng planting or any or floor lamp. Ngayon, in this case, ang bintana nandito sa gitna nitong south wall. Tapos dito sa west wall, wala tayong bintana. Tapos door, toilet, yung closet natin nandito na sa north wall, yung closet. More likely, dito na tayo dadalhin yan. Dito na tayo magkakaroon ng bed. Ito na yung magiging center, point of interest ng bedroom. So, sa atin sa mga residential na mga bedroom, minsan madalas natin nilalagay yung bed sa sulok, sa isang kanto. Let's say dyan. O let's say dito, sa isang sulok. O let's say ganito na lang. Ang purpose nun kasi is to maximize yung space. Para magamit mo pa tong space na to. Maybe makapag-exercise ka pa dyan. Malagyan mo pa ng another, maybe gusto mo ng sofa. Or marami ka pang ibang activity na magawa dito sa bedroom mo kasi siguro nagbababad ka sa bedroom. Kaya nilalagay mo ngayon yung bed sa corner para yun nga, to maximize the space. And that is understandable. Pero hindi natin gagawin yan on this case. Hindi natin yung gagawin. Of course, kasi ang gusto natin is mag-design ng arrangement. Gumawa ng arrangement ng kagaya sa hotel. So, lalagay natin ngayon dito yung bed. Sa bedroom, bed is the center piece. Yan ang pinaka-center ng bedroom. Object of art ng bedroom. So, dito na ngayon yung bed, closet. So, anong dito na natin lalagay yung wall unit. Kasi nakaharap na siya doon. Medyo malaki naman tong bedroom, no? So, dito, may magagawa pa tayo dito. Pwede tayo maglagay ng sofa. Love seat. Wow, ayan o, love seat. Diba? Kasyang-kasya. Meron 2-seater. So, igitna natin lahat yan dito sa gitna na to. Axis. Para symmetrical yung ano natin. So, dito, pwede ka maglagay uli ng pinaka-daybed mo. Choice. Ayan. Pwede rin, di ba? Tapos dito, try nga natin maglagay ng desk. Okay, ngayon nalaman na natin yung design principles na ina-apply natin sa pag-arrange ng mga furniture. Subukan naman natin ngayon mag-arrange ng furniture sa isang
1-bedroom condominium unit. This is a typical 1-bedroom condominium unit. I-apply natin yung mga design principles, balancing na natutunan natin. So, let's start! Saan tayo manghuunang mag-arrange? Punta tayo sa living area. Itong living area at saka dining area na adjacent dito sa kitchen is open planning lang yan. So, maliit lang yan usually sa mga condominium. Kaya dapat magagawa tayo ng magandang diskarte para magkaroon pa rin siya ng sense of balance. So, okay, simulan natin. This time, gamit naman tayo ng L-shape na sofa. Ayan. L-shape na sofa. Dito sa living space, gagawa tayo ng sarili niyang axis o sarili niyang center line, which is gagawin natin dito. Let's say dito, may wall unit dito. Lagay tayo ng center table. So, ayan. Isang living space na yan. Ito yung center line. So, kung mapapansin mo, balance ba? Hindi, sabihin natin, mabigat dito sa side na to. Tapos dito, wala namang... Pero sa case na ganito, okay din naman. Madja-justify mo rin yan kasi maliit yung space. At saka yung window naman is also visually... nagbibigay din yan ng impression na merong something happening here. Like dito sa other side, meron din ditong yung sa ano ng L shape. May bigat din na binibigay, lalo na kunyari medyo dark yung curtain mo dito. Kahit pa paano nababalance din yan. Pero kung gusto mong lagyan ng balance, pwede ka rin maglagay ng armchair dito. Diba? Meron kang extra dito, meron ka rin extra doon. Balance yan. Asymmetrical balance. So, lagyan naman natin ngayon ng round dining table dito sa adjacent sa kitchen. So, dito naman sa kitchen, ang gagawin nating center line o yung axis, yung pinaka basis natin ng balance niya is dito. Dito sa line na to. May sarili siya. Iba na yung line ng living, iba na yung line ng imaginary line na lang natin yan. So, sa case na to dito, pwede ako maglagay dito ng parang counter na may storage na pwede nang gamitin ng dining. So, ayan, nakabalance lahat yan, nakatapat yan. Dito, tatapatan ko ngayon yung dito ng console. So, magkakatapat na yan. So, maganda na yan tingnan. Dito naman sa bedrooms, gamit tayo ng queen size. Queen size tayo. Tapos, let's say ganyan klase yung wall unit din. Mahilig din manood yung nakatira. Ito naman ang center line ng bedroom. Sa point na tinuturo ko ngayon. Pwede ka maglagay ng bench uli dito. So, meron pa ba tayong pwede ilagay sa bedroom? Usually sa condominium, maliit lang ang space. So, kaya ganyan lang. Pero pwede ka pa naman maglagay ng ano dyan, let's say tingnan natin kung pwede ang isang ano dito. Pwede ka maglagay ng isang parang reading kung gusto mo. Pero maliit lang. Ito medyo malaki. Pero dapat maliit lang. Kung hindi naman, pwede tanggalin na muna natin yan. Pero meron pang isang pwede tayong gawin para ma-enhance pa o madagdagan pa yung seating spaces. At saka dito may ibang option pa bukod sa asymmetrical. Pwede ka rin gumawa ng symmetrical dito sa living space. Let's say tanggalin natin to. Gawin na lang natin na 3-seater sofa. Let's say yung may-ari nito hindi mahilig manood ng TV. Tanggalin uli natin yung TV. Ipalit na lang natin is console na lang na may magandang simpleng sound system. Pwede pa rin natin idagdag tong dalawang yan o. So symmetrical na ngayon yung living space. Kung medyo masikip naman to, siguro masikip to, pwedeng tanggalin na natin tong dalawang to, pwedeng ganyan lang din. Wala na yata akong ottoman, iisa na lang. Anyway, imagine mo dalawa yan. Ito yung isa. Gitna, okay, sige, gitna lang natin. Anyways, what I'm trying to do is dalawang ganito ottoman. Okay, so pwede rin naman na tanggalin natin yung 3-seater sofa. Ipalit na lang natin is 2-seater. Ganyan. Kasi hindi rin naman mahilig manood ng TV tong... Yan, pwede natin ibalik yung dalawang armchair para mas maluwag kung hindi gaya nung kanina. Di ba? Symmetrical pa rin yan.
balance pa rin. Dito wala na tayong masyadong pwedeng gawin sa dining. Talagang ito na. That's it. Although dito, pwede mo yung ilagay itong console dito sa side na to, imbis na dyan sa harap. Pwede rin naman. Maganda rin naman yun. Pero dito kasi maganda para pag lumakad yung tao, kita agad yung mirror. Sa bedroom, meron pa tayong pwedeng gawin yan. Gusto mo dagdagan ng seating, ayaw mo, tanggalin na lang natin yung bench. Ang ipalit na lang natin is itong seat with ottoman. Pwede ka magbasa. So, palitan din natin yung wall unit kasi malaki. Malaki yung wall unit. So, maliit na lang. Maliit na lang na wall unit na ilagay natin para may space pa dun sa chair. O, ayan. Meron kang reading space, relaxation, nakaharap sa bed. May wall unit ka na medyo maliit lang ng konti. Comment down below lang kayo dyan sa comment section kung may naisip pa kayo arrangement. Sariling access ang living area. May sariling access ang dining. May sariling access center line yung bedroom. So, madali ka na nakakapag-balance. Dito naman sa whole area na to, mukhang distributed naman ang mga furniture. Kaya okay naman, hindi naman kabang. Kumbaga, mas mabigat dito sa side na to over dito sa side na to. Ayan, so that's it. I hope may natutunan kayo. I hope natutunan nyo kung paano mag-arrange ng mga furniture in such a way na para bang nasa hotel ang dating. As always, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you do like my work, please like and subscribe to this channel. And see you on the next video.